ito na nga mga kaduyt, nakatapos na tayo magpa-align ng ating rim. Ngayon na ating mga rim. Ayos na, naka-align na yan. Sasalpakan na lang natin ng gulong. Tsaka yung kaniyang mga brake panel. Mga brake panel, ayan o. So, ayos na yan mga kaduyt. Tapos dumating yung ating in-order sa Shopee na sa TikTok na Pantra manibela. Ayan. So, ang ganda rin ang quality. Maganda din. Tunay nga yung sinasabi nung seller. Hindi ko lang alam kung stainless siya. Pero parang stainless. Or coated lang. Ayan. Pero sa appearance niya okay na okay. So ang gagawin naman natin ngayon ay babaklasin na natin yung swing arm natin para mapalitan na natin ng bagong swing arm. Sana mabilis lang mabaklas para mabilis lang nating maibalik, may kabit yung ating bagong swing arm. Okay?
So ayan na mga kaduit, natanggal na natin. Grabe kakapit. So kumapit na yung ano niya, niya, dahil sa sobrang tagal. Ilang taon ba naman? Almost 17 years na hindi nababaklas yan. First time na mabaklas ngayon. So ngayon lilinisan natin, tapos kakabit na natin yung swing arm. So saka na natin i-repaint yan pagka na-set up na natin lahat. So ngayong summer na lang siguro. Ang goal ko lang muna ngayon, may set up ko muna lahat. Pag napit na lahat, okay na lahat, saka tayo mag-set up ng mas maganda. I-repaint natin yung body, tapos ayusin natin yung mga dapat ayusin. Okay? Okay, so mag-fit na tayo ng ating swing arm. So hindi ko pa sure mga kaduit kung anong spacer, gano'ng kalaking spacer ang ilalagay natin. So kailangan talaga may spacer. So ito yung mga spacer na binili natin mga kaduit. Titingnan natin kung pasok o magbabawas pa tayo. So CNC rear ng Rider 150 nilalagay natin. CNC yan mga kaduit. 310 pesos ang isa. Mahaba siya. So ito yung ating paunang fitting mga kaduit. So tatabasin natin to. Itong ating spacer. Nasaan na ba yung spacer niya? Nalaglag kanina. Ayan. Tatabasin natin kasi mahaba. So kukuha na natin yung sukat dito. Ayan, dito, tapos doon. So parang medyo mahaba ng konti susukatin natin, caliperin natin o kaya ruler natin para makita natin yung diferensya, tapos i-divide natin sa 2. So yun yung pauna natin. So papakita ko na lang mamaya pagka natapos na. Ayan. Kaya ito yung reason kung bakit bumili tayo nito. 4 pa lang yung binili ko. Mura lang naman ito, 25 pesos isa. Sa TikTok at sa Shopee meron. Okay. So, ito na mga rate, nagputol tayo ng dalawa. So, 1.9 yung ating sukat. So, yan na mga kaduit. Okay na. Ayan na yung fitting niya. So ganda. Napaganda rin yung bili natin ng aluminum bushing. Kasi pinaghandaan talaga natin yan dahil kailangan yan . So dito, kakabit muna natin yung shock. Ito yung shock. Para makita natin yung pormahan niya. Kabit muna natin. Tapos ilapat natin yung rim. Actually may pasok dapat ako ngayon, yun nga lang mayroon tayong mahalagang nilakad, kaya sakto naman na dumating na yung mga pyesa natin, kaya yun ayun lang pala problema natin. Kuha muna tayo ng tornilyo. So, eto na mga kaduit. Okay na. Wow. Wow na wow. So, medyo nagkakaitsura na. Ayan na mga kaduit. Hindi na siya mukhang dugyot.
Hindi na mukhang dugyot. Ayos na. So kakabit natin muna yung gulong at saka yung hub. Yung rim at saka yung hub, yung mga panel, para makita natin kung okay. See? So kabit muna natin. So ito na mga tit yung ating rear hub natin, rear rim set. So ang ginamit pala natin ditong hub ay pang XRM 125 or Wave 125. Yan. Tapos ang ating rim set ay Saiyan Thailand. Ayan, Saiyan Premium. So Tycoon sana yung bibiling ko, kaso naubusan ng silver. Ayaw ko kasi nung gold. Gusto ko yung ganyan lang. Okay, so set up na natin. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, at continuation tayo ng ating gawa dito sa ating Kawasaki Barako. So isi-set up na muna natin tong ating likod. Ayan, para magkaroon na yan ng tindig. So ikakabit na rin natin yung sprocket. Tapos may flange na rin akong binili dito, yung panglagay dito, dust protector sa bearing natin. Then bumili na rin ako ng bagong sprocket. Aha! Ayan mga kaduit, sprocket natin. So 32 teeth. Tingnan natin yan kung maganda ba yan. Kala ko 34 yung nabili ko, 32 pala yun. Okay lang. 32 teeth. Ayan. So kakabit na natin muna para magkaitsura na siya. Okay, so yung palang dust protector natin nandito, mga pinamili ko kanina to eh. So ating brake shoe to. So ito magandang brake shoe ngayon, BFV brake shoe. Thailand din, and then rubberized na siya. So napakaganda ng texture ng nito, ng lining kumpara sa mga ibang brand. Pakita ko mga kalit. Yan. So rubberized na yan. Tapos ito yung part number ng ating dust protector sa flange. Ayan. Mas maganda to para hindi nasisira agad ang bearing. Okay, kabit na natin ang sprocket mga kapit. So ito na, tapos na natin ma-set up. Ayan na. So nailagay na natin, na-set na natin pati yung kadena niya. So nagkaroon lang siya ng mga minor scratches dito, yung bakbak pilok, pero may pang retouch na tayo dyan. Ayan. So okay na, pati preno set up ko na rin. Takigawa yung natin, brake arm natin, Takigawa. Dapat ang bibiling ko sana dito sa brake rod yung cable type, kaso medyo tight budget na tayo, kaya ang binili ko na lang ito na lang, brake rod na plus 2 na rod talaga, rod, hindi cable. Ayan. So all set na yan mga kaduit. Ay, parang tabingi yung ko. Ayan, tabingi. So nakikabit na natin lahat. Ayan na. So ang papalitan ko na lang dito, ito stainless, tapos ito stainless din lalagay natin, or gold kung may makukuha tayong gold na nut lang, nut
palitan natin ng gold. Ito stainless na lang muna, saka na natin palitan ng gold. Itong sprocket natin stainless din nilagay ko. Yung bolt ng disc ng Mio sa unahan, yan, ito stainless yan. 25 pesos ang bili ko niyan sa bolts and nuts. Mayroon tayong tinda niyan eh. Ayan, ito. Kinulimbat ko muna yung tinda ko. Ayan, 4. Okay rin yung sprocket na nabili natin. 32 teeth tumerno sa ating hub. Ayan. So, ito yung pinag-iisipan ko ngayon kung paano ko papagandahin. Yan kasi nabiyak. Tinamaan ng kadena yan eh. Naka-epoxy yan kaya ganyan parang pangit tingnan. So, isi-set up mo muna lahat hanggang sa matapos. Tapos, ngayong summer, ibababa ko muna lahat din para i-repaint tong chassis. Ayan, pansinin nyo. Hindi maganda yung pagkaka-repaint ko before kasi madalian. Ang gagawin ko, i-strip ko yan. Tapos, i-repaint natin muna ng surfacer. Tapos, i-mamasilya natin yung mga ganito yan. Yan, may mga nabulok na sa tagal ng panahon. Pati stand ko, papalitan ko rin yan. Palitan ko ng bago.